Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Dark Angels Intuition. I'm going to do another general love reading for the collectives. So love reading. So titignan natin. This is you and your person's reading. So titignan natin kung ano yung nararamdaman niya para sa iyo. Ano yung nararamdaman mo para sa kanya. Your plans, your intentions, ano yung pwedeng mangyari, ano yung tinatago niya sa iyo. Ano yung nangyayari ngayon? Ano yung confession niya? Let's see. Until sa kung malalaman natin kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo then, for the outcome of your relationship. So anyway, let's start. Let's start with the oracle cards. So take note, hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sorry. Pwede itong vice versa. So, kung put yourself in a situation in kung saan kayo maka-resonate. So, anyway, this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if maka-resonate kayo, then this might be yours. So, let's start. This is yours and this is your person side. So, I'm going to pull oracle card. What is happening right now sa part mo. Your feelings, ano ba yung nangyayari, situation. Let's see. Family. So, fertility, parenthood, pregnancy. So, either you are pregnant o yung reason na tong relationship ninyo na naging ano man yun mangyayari dito is because somebody got pregnant. So let's see. On your person side. One day, someday, somewhere, another time. What is this? Ano yung pwedeng maiko-confess mo sa person mo, if ever? Ano din yung pwedeng may confess ng person mo sa'yo, if ever? So, I'm going to pull an confession oracle card. Oops, wait. Mahirap talaga pag mali yung card. So, I was just going to pull in the middle. I'm focused on my career and finances. Okay, so on your side, I care too much what others think. So, afraid of judgment itong person na to. So, maybe you're not talking right now, may nangyari sa inyo, baka nabuntis ka ng person na to. Well, this person has another commitment in life and ando siya sa point na kilala siya as somebody, could be na formal na tao, you know, somebody na hindi pwedeng manloko. Then, nangyari to sa inyo. Let's see. Ano ba talagang mangyayari? What is really happening? Clarity. May gulo na nangyari. May away na nangyari. Could be arguments because of some clarities. So, this person might be dumating talaga siya sa point that he or she needed to make a decision about the situation. Kailangan niyang i-end itong connection ninyo or itong relationship ninyo para mag-offer ng victory to someone. I don't know, baka nangyari to sa inyo while this person is in a relationship. So, andun siya sa point na parang
nagsisi siya, nalungkot siya na nangyari to, nabuo. Siguro yung pagmamahala ninyo, yung mga ginagawa ninyo. Actually, hindi siya honestly sure. Pero parang siguro biglaan na nangyari to, biglaan na nabuo or something. Then, yun na nga, sabi ko, 'di ba, he's afraid of judgment. So, judgment card. I care too much what other people think. So, kaya siguro siya lumayo dahil ayaw niya siguro na may masabi pang iba yung ibang tao about sa kanya masama, you know. Kaya tinapos niya to. Pero sa totoo lang, namimiss ka niya. Namimiss ka ng person na to. Lalo na siguro alam niya na magkaanak kayong dalawa. Kasi this is obvious. para to sa mga nabuntis, para to sa mga may nabuntis. So, pero ikaw na yung nagtulak sa kanya palayo. Ikaw. Siguro nung time siguro na nagkagulo na nalaman mo na ganito ka and feeling mo pa hindi kanya pinaglaban. Ikaw na yung nag-push sa kanya away. Nasaktan ka talaga dito, sobra. Kaya nagalit ka. Nagalit ka na hindi kanya pinaglaban. Na hindi ikaw yung siguro pinakasalan or something. So, let's see. Ano yung feeling mo ngayon sa mga nangyayari dito? Feeling mo sa mga nangyayari sa inyo ngayon? Ang gulo. Ang gulo ng nararamdaman mo. Lalo na, example, ikaw nabuntis talaga, diba? So, naiipit ka talaga ngayon sa sitwasyon. And, lalo na nandito sa point na nagkaroon ka ng responsibility sa buhay na buntis. So, parang ngayon na, ikaw na mismo na lumayo, tinanggap mo na okay, hindi ko yung pinili. So, parang iniisip mo dito na if manganganak ka ba, magpaparamdam pa ba siya, magsusupport ba siya, something, paano mo susuportahan yung baby mo or something ganyan. So, you are very disappointed as well sa person mo, you know, kasi inisip mo na mahal ka niya sa mga nangyari sa inyong dalawa. So, you thought that this person really love you. But then, willing din siya na example, na buntes ka. Willing din siya na panagutan ka to have a like future family with you. But then, na-disappoint ka talaga sa reaction niya, sa nalaman niya, something ganyan. So, let's see about your person's feelings towards you right now. Your person's feelings towards you. Hindi siya nakakatulog sa gabi. Or bother siya ngayon. Na-stress siya. Siyempre. Sino ba naman nakabuntis siya? See? The pregnancy card. Akmang-akma talaga. See, this is the pregnancy oracle card and this is the pregnancy card sa what do you call? Tarot card. Anyway, hindi siya nakapag-focus talaga sa ginagawa niya ba, sa trabaho niya. Kasi very concerned siya sa'yo. Iniisip ka niya na yun na nga, nangyari to, nabuntis. So, iniisip niya na anong kalagayan mo, yun. Hindi siya talaga sure sa mga pwedeng mangyari sa inyong dalawa. Iniisip niya naman yun pero hindi, parang para sa kanya, hindi siya sure. Kasi nga, kaya nga, diba, bumalik siya doon, kung kanino siya may commitment. Wala pa naman ako nakikita ang marriage card.
titignan pa natin dito kung merong marriage dito. But, juggled na juggled talaga siya dito, honestly. Nadja-juggle talaga siya. And I think very much concerned siya ngayon na alam niya na meron na siyang responsibility sa'yo. So, iniisip ka niya. Anyway, let's see. Any plans from your side? Ano yung plano mo ngayon na ganito yung nangyayari sa inyo? Anyway, I can see Leo, Capricorn, Libra, Libra, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, you or your person. So, ano yung plano mo ngayon sa mga nangyayari sa'yo? Wala ka pang total plan. Ang gusto mo lang talaga sana, yung matanggap ka niya. Yun yung gusto mo sana dito. Yung mag-offer siya, kumbaga ma-realize niya yung yung pagkakamali niya. And babalik siya sa'yo at mag-offer siya sa'yo ng new beginning. Because of this, magiging masaya siya kung ito yung gagawin. Magiging masaya ka kung ito yung gagawin ng person mo. So, wala kang total plan talaga ngayon. Ang iniisip mo lang na hoping ka na ikaw yung pipiliin niya or babalik siya sa'yo. At hindi niya iisipin kung ano man yung sasabihin ng iba. Gusto niyang maayos kayong dalawa. Gusto mong maayos kayong dalawa. Pero naku-confuse ka talaga dito. Hindi mo alam, hindi ka even sure kung babalik pa ba siya, magpaparamdam pa ba siya, or hindi na. Or kakausapin ka pa ba niya or hindi na. Pero nandun ka sa point of you are trying your best naman to heal from this. Pero dahil nga nabuntis ka, andun ka sa point na umaasa ka pa din na itong person na to magpaparamdam sa'yo dahil nga nagkaroon kayo ng pananagutan sa isa't isa. Kumbaga, para sa'yo, imposible hindi niya ako kakausapin, hindi niya ako pupuntahan, hindi niya ba titignan yung magiging anak niya or something. So, doon ka umaasa sa point na yon. Pero, however, pinipilit mo yung sarili mo na to move forward, to move on, mag-focus sa may piece of finances and career mo. Dito ay ang focus on my career and finances. Siguro, dito ka mag-focus. Pero, deep inside, meron pa din sa part mo na dahil nga nabuntis ka niya, alam mo na babalik pa din siya, and hoping ka na sa pagbalik niya, sana hindi niya naiisipin yung sasabihin ng iba. Ang iisipin niya yung mabuo kayo as a family. Again, as a family. So, yun yung plano mo. Wala kang total plan na anuman. So, ano ba yung plan ng person mo? Plano ng person na dito. Plan ni person. Sa totoo lang, yung person mo, namimiss ka niya and gusto ka niyang balikan. Gusto niya mag-offer sa'yo ng new beginning. The thing here is, napapalaban pa talaga siya ngayon sa hadlang. Napapalaban siya sa hadlang ngayon. And kasi iniisip niya honestly, yung responsibility. I don't know if meron siya responsibility din dito sa kabila. Sa totoo lang, gusto niya talaga na mag-move forward to offer you second chance, new beginning. And hindi naman hindi ka niya minahal. Niloko ka niya, yes. Pero minahal ka niya nung mga time na nagsasama kayong dalawa. Hindi sa
nangyari sa'yo, wala lang siyang pakialam na may nangyari lang talaga sa inyo, no? May naramdaman din talaga yun siya sa'yo. Yun na nga, andun ka nga sa point, diba? Na naniniwala ka na mahal mo siya. Yung pinaparamdam niya sa'yo is totoo. And yes, totoo naman yun. It's just that, hindi lang talaga siya naging faithful sa'yo. So, doon siya nagkamali na might be akala niya sa relasyon ninyo is walang mabuo, but then meron. Pero meron siyang plano na kausapin ka. Siyempre, nanay ka na ng anak niya. May plano pa din talaga siyang kausapin ka. Naiipit lang talaga siya ngayon sa situation, sa mga nangyayari. So, he wanted to make a decision kasi nga meron na siyang responsibility. But not now, I think hindi pa to ngayon. Napapalaban pa talaga siya sa hadlang ngayon sa mga nangyayari. So, let's see. I am curious about... I care too much what other people thinks. Ano ba meron sa person na to? Anong meron sa kanya? Bakit concerned siya sa judgment ng iba? Concerned siya sa sasabihin ng iba? This person might engage committed, could be, and honestly nasa point na siya ngayon na nagkaroon ng clarity dito sa side na to, kasi parang feeling ko nagkaroon ng clarity, either married, okay, ganito, either married tong person na to, either engaged tong person na to, or committed tong person na to. So, madami na silang pinagdaanan. Matagal na sila nito. So, yun nga, either, ano na sila sa long term. Pwedeng ganun din. Kung hindi man to kasal, depende kung ano yung side ninyo. Pwedeng hindi sila kasal, matagal na talaga lang sila. Parang sabihin na natin live-in, ganyan. Or matagal na, sadyang matagal na sila. Or engaged na sila. Or married sila. Nandun lang yun doon. So, itong other person na din kasi ito, madami na silang pinagdaanan. May mga pinagdaanan na din silang ganito. Like, hindi lang siguro sa part na may nabuntis siya. Siguro sa pagiging, a chick boy ng person, itong person na to. So, I mean, pagiging chick boy nitong person mo. So, may mga pinagdaanan na kasi sila kasi dito sa other person may pagod na kasi sa kanya dito. Plus nagkaroon pa ng clarity ngayon na nabuntis niya pa talaga. So, andun siya sa point na parang too much na talaga yung nagawa ko sa person na yon. And kaya nga ayaw niya yung may masabi pa, siguro kilala na nila yung mga pamilya nila sa isa't isa. Baka anong masasabi nila pa sa kanya. Kung nalaman na may nangyari sa inyong ganito. So, kaya yun, umiwas siya. Naloko siya. Naging imbalance yung connection nilang dalawa talaga. Dito, hindi actually naging masaya yung relationship nila. Kumbaga, madami na din kasing pinagdaanan itong person ng person mo, yung nakasama ng person mo or nung asawa ng person mo, pwedeng kinakasama or girlfriend. Madami na din kasi pinagdaanan sa kanya. And parang napagsabihan na siguro din to siya ng family or something. What more na nangyari pa to sa inyo? So ano na lang yung sasabihin ng family or both side or na mismo ng babae sa kanya, 'di ba? So kaya I care too much what others think because of how many times na siguro niya nagawang paloloko na to. So let's see.
Ano ba yung tinatago niya sa'yo? Ano yung tinatago niya sa'yo? Let's see. Ano yung tinatago ng person sa'yo? So, meron din talaga siyang responsibility din dito sa kabila. Past person. So, tinago niya to sa'yo. Ang sinabi niya pala sa'yo nito, wala na sila. Ang sinabi niya sa'yo, hiwalay na sila, wala na sila. And, honestly, nung time na yon, nagduda ka nga sa kanya. Papawisan ako. Nagduda ka sa kanya talaga. Pero dahil nga, you know, minahal mo siya, nahulog ka sa kanya, na-inlove ka sa kanya, sa mga sinasabi niya. Then, doon sa point na, ano din siya, magaling din talaga siyang gumawa ng kwento, madali siya na mambola, kumbaga, kaya nahulog ka din talaga sa patibong. Nagkaroon talaga kasi sa inyo na, kumbaga, intimacy, nagkaroon din sa kayo ng, like, physically, sexually attraction thing na nangyari, 'di ba? Nabuntis ka nga. So, parang andun ka sa point na nahulog ka talaga sa person na to. Pero yes, meron. Ang sinabi niya sa'yo dito na umalis na tong person na to. And wala na sila, kumbaga hindi na sila nag-uusap na dalawa. And but hindi. No, they are not separate. Hindi sila nag-separate. Actually, yung other person na to, ano lang sa point na hindi siya naging masaya sa pagsasama na to. Dumating sa point na, dahil sa dami na din nilang pinagdaanan, you know, may mga ganun talaga, 'di ba? Kumbaga, medyo nagsawa, medyo naghanap ng iba, medyo, you know, sa dami na nilang pinagdaanan, medyo nandun sila sa point na cold na yung connection nila, cold na yung pagsasama nila. Kaya nakilala ka niya, ito nangyari sa inyong dalawa. So, but they have responsibility. May anak din ata din to siya dito. So, ano ba yung hindi niya alam sa'yo? Ano yung hindi alam ng person na to sa'yo? Sa totoo lang, wala akong nakikita na hindi niya alam sa'yo. Well, merong mga nanliligaw sa'yo. Sabi natin na merong may gusto sa'yo, pero nakikita ko kasi dito na you move forward. Kasi parang gusto mo nga mag-focus na sa person na to. So parang walang foul sa part mo dito. Nagkaroon ka ng ex, pero siguro hindi mo pa talaga to sinabi sa'yo. Ay sinabi sa kanya. So, wala kang tinatago sa kanya na anything na ikakasakit niya, ikakasaktan niya, or ikakasabihin na niloloko mo din siya. Wala ako nakikita dito. Meron ka lang past na medyo hindi mo pa siguro na share talaga to sa kanya. Or baka andun sa point ba, na mayroon kang someone from the past na medyo hindi pa nakwento sa kanya. Might be yung iba, sabihin natin yung iba nakwento mo na, yung merong someone na hindi mo pa nakwento. Which might be this person came back, might be this person nagparamdam sa'yo, nag-effort siya na kumagabalikan ka to move forward towards with you, pero tinanggihan mo siya. Tinanggihan mo tong ex mo na to kasi nga sinaktan ka din nito ng sobra before, and meron na kasing ito
nung time na yun. Kaya hindi mo na lang din sinabi sa kanya na merong ganyan. Kasi tinanggihan mo naman eh. Inano mo siya. So, yun yung tinatago mo sa person na to. And let's see about ano yung pwedeng mangyari sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, ano yung pwedeng mangyari? Could be outcome ninyo. Separation. Etong person na to, magpaparamdam pa din to siya sa'yo. Kasi feeling ko, matutuloy talaga yung buntis mo, magkakaanak talaga kayong dalawa. This is a child card. Kumbaga, may bata talaga dito. And, well, separated, magse-separate kayong dalawa. Kumbaga, itong person na to, kumbaga, ano lang siya, magte-take the leap of faith lang siya talaga to talk to you, to communicate with you para sa bata. But wala akong nakikita ditong pagbabalikan. Communication meron. But the thing here is pagbabalikan hindi. But this will be one day, somewhere, another time. Might be, this will be pag nanganak ka na. So, syempre, babalita to sa kanya, ibabalita mo siguro to sa kanya, kaya magda-try siya ng best niya na to communicate with you or to see the baby. And, tignan ko, malalaman ba to ng side ng person na to? Malalaman ba to ng either asawa niya or kinakasama niya or girlfriend niya na magkakaroon kayo ng baby? During that time, kasi maayos silang dalawa eh. Kumbaga, maayos silang dalawa, might be they are married talaga. May married, some of you, okay, may marriage din dito. Madami na talagang pinagdaanan to. So, maayos sila, so maglalakas loob to siya na sabihin dito sa isa para kung magkawala ng gulo. Maglalakas loob to siya. So, there is a possibility dito na pag magkaroon na to ng clarity, magkakaroon sa kanila dito ng arguments talaga. Magkakaroon dito sa kanila ng arguments. There is a possibility yung other person na yun, yung person na yun, siya yung iiwas dito sa person na to. At yung person na to, itong siya, mahabol sa kanya. Kumbaga, pag malaman nito, magkakaroon sila ng away, tapos lalabas, aalis ng person na to dahil siguro hindi niya nakakayanin sa dami ng pagkakamali ng person na to sa kanya. Hindi niya nakakayanin ngayon pa nalaman na may anak pala. Syempre, ang bigat nito para sa other person na yon. So, aalis siya, pero hahabulin pa lang siya ng person na to. Parang siguro ipaintindi sa kanyang lahat. However, kahit hindi maintindihan ng other person na yun, maintindihin na lang siguro niya talaga. Papaintindi niya pa din talaga na alam niya na nagkamali siya. Alam niya talaga. Pero siguro sasabihin niya wala na din naman kayo. Siguro andun sa point na pakikita niya siguro yung improvement, lahat-lahat na siya kasi yung pipiliin talaga. And siguro yung connection ninyong dalawa is the child na lang talaga, if ever. So, yun. That is my reading for you. I can see Gemini, Taurus as well, Sun, Moon, Rising, Venus, the rest of the sign I told you earlier. Thank you, and God bless.